Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, dahil mahal ka ng Diyos, dinidisiplina ka. Yan. Yun po yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin. Kung minsan nami-misinterpret po natin ang kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin. Akala natin, pinaparusahan na tayo ng Panginoon na talagang siya po ay mapaghamak na Diyos. Amen? O nais ng Panginoon na sino po yung mahal ng Diyos, sabi ng Proverbs 13:24, ay dinidisiplina niya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka, dinidisiplina ka ng Diyos. Amen? Sa buhay natin, mga kapatid, kung minsan, marami tayong marinig, o kung minsan din, karanasan natin sa buhay natin, lalo na tayo po ay marahil meron tayong kapatid, meron tayong asawa, kung minsan meron tayong alitan, meron tayong hindi pagkakaunawaan, mahirap mapagbati, at mayroon pong ginagamit ang Diyos lagi sa buhay natin para mamagitan. Amen? Ngayon, talo doon. Sino namamagitan doon? Siyempre, yung bukal. Ano po? So, kung maalis sa dyan, then magkakaugnayan po yung dalawa. Amen? Pagpalagay na natin si Kuya John Paul ay si Kuya Ryan. Amen? So, kung mayroon pong tampuhan at mayroon pong ginagamit si Lord at nagpapagamit kay Lord, upang sa ganoon ay pag-ugnayin niya yung dalawang hindi nagkakaunawaan. Amen? Ito po ay kadalasan nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? At ganito po rin po yung nangyari sa buhay natin na napakalayo ng loob natin sa Diyos. Amen? At ito po yung nakita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya po siya nagkatawang tao sa mamagitan ng Jesucristo upang mamagitan. Amen? Kaya sabihin mo niya sa katabi mo, mayroon na mamagitan. Tayo po tumayo at basahin po natin yung 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God, one mediator, and that is Jesus Christ. Amen? Basahin natin uli. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na tunay nga ugat. Kayo ang gumagawa, gumagabay, nagbabantay, nag-aalaga sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil dinala mo kami rito, Panginoon, sa gabing ito, upang ang layunin mo sa buhay namin, Panginoon, ay maturuan mo kami. Ngunit ang layunin namin, Panginoon, sa buhay ninyo, O God, ay mapuri ka namin, masamba, maluwalhati, makapagbigay kami, Panginoon, ng kagalakan, kasiyahan, kalawalhatian sa dakilang mong pangalan. Salamat po, Diyos, dahil ginawa mo ang lahat, O God, upang kami ay hindi, O God, mapalayo sa iyo, lubos na mapalayo, bagkus, O God, Lord, nagkatawang tao ka upang mamagitan sa amin at sa Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kamatayan mo sa krus, na kung saan, O God, ito po, Panginoon, yung nagdala sa amin, papunta sa iyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, dahil sa mamagitan ng kamatayan mo sa krus, Lord, natauhan kami bilang ito, Panginoon, ang ginawa mong kasangkapan upang, Panginoon, ay manumbalik sa Diyos Ama. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito na ginagawa mo sa amin. Mangyari ang nais mo, Panginoon, sa gabing ito. At Lord, kami po, O God, ay nagpapasakop sa iyo. Kami nagpapakumbaba. Ayaw mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. At siya lamang, Panginoon, ang siyang kumilos sa buhay namin, Panginoon, upang maranasan ka namin, Panginoon. At Lord, dumating sa buhay namin, Panginoon, ang nais mong iparating, Panginoon, sa gabing ito, O God. Salamat po, O God. Have your way, O God. Ayaw mo, Panginoon, ang kaparaanan mo. Ang nais mo lamang, Panginoon, na siya marinig namin at maranasan po namin sa gabing ito, Panginoon. Lord, tinatagupi din namin at Lord, binubuksan po namin, Panginoon, ang aming puso't isipan. Pumasok, Panginoon, at matanim, Panginoon, ang iyong dakilang salita upang sa aming buhay, Panginoon, ay patuloy kami, Panginoon, mago at mabago, Panginoon, at lalo kami, Panginoon, nagagamit-gamit, Panginoon. At Lord, madala mo kami sa mga lugar na kung saan ay marami kami may hikayat, Panginoon, na kaluluwa upang manumbalik sa iyo, Panginoon. Lord,
sa lahat ng ito. Hayaan mo, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, na isang parangal para sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot panalangin in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Mayroon pong namamagitan sa buhay natin, mga kapatid. Amen? At ito po ang ating Panginoon. Amen? Ano ba yung namamagatian? Ano ba yung mediator, mga kapatid? Amen? Kung titignan po natin ang kalagayan ng mga tao noon, napakalayo po at na-block na ng kamunduhan ang kanilang mga buhay upang sila ay lumapit sa Diyos. Amen? Napakalayo na ang kanilang loob upang sila ay magpakumbaba sa Diyos at manumbalik sa Kanya. Nananaig na ang kamunduan sa buhay nila, nananaig na yung pride sa buhay nila upang sa ganon, hindi na nila maalala na lumapit sa Diyos. Amen? Maraming eksena sa buhay natin, marami tayong karanasan sa buhay natin na kung minsan, ang tampuhan ng isang dalawang magkaibigan o mag-asawa o magkakapatid ay palala ng palala sapagkat naputol na po yung communication. Amen? Mahirap silang magugnay hanggat mayroon pong pinadala ang Panginoon sa kanilang buhay upang mamagitan. Amen? Kadalasan po itong nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na kung saan nais ng Panginoon na mayroon pong namamagitan sa buhay natin. Amen? Sa mag-asawa na lamang, mahirap silang magkaunawaan dahil lalo-lalo na namamagpag po yung pride o yung sarili. Amen? Kaya nga nagpapadala ang Panginoon sa kanila upang mamagitan sa kanilang relasyon, sa kanilang problema, madala ang bawat isa sa katotohanan at sila po ay magbabalikan. Amen? At ito po yung nangyari sa ating mga kapatid. Napakahiwaga po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay na wala po siyang mapili para mamagitan. Amen? Sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Wala pong pleasing sa harapan ng Panginoon na mapili niya na banal upang gawin niyang mamagitan sa atin, sa Diyos. Amen? Kaya nagkatawan tao siya sa mamagitan ni Jesucristo upang siya po yung mamamagitan. Amen? Kung titingnan natin, mga kapatid, ito po yung kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kung tayo po, lalo-lalo na tayo po ay ang mga anak ng Diyos, nararanasan din po natin yung manghina. Amen? Pero nagpapadala ang Diyos upang ikaw ay palakasan. Yan po yung isang kaparaanan ng Diyos na siya ay namamagitan upang ikaw ay manumbalik ang sigla mo sa paglilingkod sa Kanya. Maraming bagay, Panginoon, mga kapatid, ang kaparaanan ng Panginoon. Kung minsan, sadya talagang inaalaw ng Panginoon sa buhay natin na tayo po ay paluin niya. Kung minsan, it takes life para magising ang bawat isa. Kung minsan, ang pamilya napakagulo na hindi magbigayan, ayaw magkasundo, pero kung minsan, dinadala ng Panginoon ang sitwasyon sa magitan ng isang kamatayan sa isang membro ng pamilya upang magising ang bawat isa, upang sila po ay manubalik sa bawat isa magkasundo-sundo. Amen? Kung titingnan natin, mga kapatid, naranasan na natin lahat ng iyon, mga kapatid. Napakabigat po. Napakabigat po ng sitwasyon na ganon na tayo po yung naapektuhan. Instead na maganda yung daloy na relasyon sa pamilya, lalo na sa pamilya, karoon malayo ang loob sapagkat nananaig po yung ating sarili. Amen? Ito po yung lumang buhay natin, mga kapatid. Pero ngayon, nung namagitan ang Panginoon sa buhay natin upang dalhin tayo sa Diyos Ama, sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, minsan lang niya itong ginawa, mga kapatid,
sapagkat minsan lang din na tayo po ay manunumbalik sa Kanya at tanggapin siya bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay natin. Amen? Kaya nga, alam ng Diyos, batid ng Diyos, kung sino talaga yung tunay niyang anak. Amen? Yung tunay niyang anak, nanumbalik talaga sa Kanya, hindi niya kakaligtaan ang ginawa ng Panginoon sa krus. Ito po yung kaparaanan ng Panginoon na mamagitan sa tao at sa Diyos upang minsan lang ito mangyari at ito ay madidiin at matatanim sa buhay ng isang tao. Amen? Kaya nga tayo mga kapatid bilang Kristiyano, kung nababaliwala natin yung ginawa ng Panginoon sa krus, mag-isip po tayo mga kapatid. Amen? Ito po yung pinakadahilan kung bakit nanunumbalik ako agad ng kasiglahan ng paglingkod sa Panginoon kahit kung minsan nakakaranas ako ng pagod, nakakaranas ako ng antok, nakakaranas ako ng mga bagay-bagay na kung saan ay talagang yung katawan natin ay nanghihina. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos sa Matthew 26 verse 41, "Watch therefore and pray so that you will not fall into temptation. For the body is weak, but the spirit is willing." Amen? Ang Espiritu ng Diyos ay laging nariyan na willing, pero yung sarili natin, yung ating katawan, ay mahina. Amen? Kaya nga pinapalakas natin din ito, ini-intune natin ito sa Panginoon upang sa ganon, lagi po siyang handa. Amen? Lagi po siyang handa. Kaya nga mga kapatid, ito po yung palatandaan na isang taong, lalo isang Kristiyano na lumalago dahil hindi siya mananatiling malungkot, hindi siya nanatiling nagtatampo. Kung mayroon kang pinagkakatampuhan, hindi yan mananatili at hindi yan magtatagal. Amen? Maiisip mo lamang ang ginawa ng Panginoon sa krus, mapapawi na ang lahat. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin, na lagi nating isipin ang ginawa ng Panginoon para sa ating buhay. Ang ginawa niya, the finished work of God in the cross of Calvary. Kung lagi po nating isipin ito mga kapatid, hindi tayo manghihina. Hindi tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa sa lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon. Amen? Lagi mayroon pong namamagitan, alalahanin natin mga kapatid, lagi mayroon pong namamagitan. Kung ang Panginoon magitan sa atin, sa Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo na rin ang ginagamit ng Panginoon para mamagitan sa ating kapwa-tao. Amen? Kaya nga tayo po ay hinubog ng Diyos, tinawag niya at pinili niya bilang mga anak niya upang tayo po ay magiging peacemaker. Amen? Hindi tayo troublemaker but peacemaker po tayo mga kapatid. Amen? Tayo po yung ambassador na tinatawag ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Amen? Tayo po ambassador. Amen? Ng Panginoon. Representative na magitan. Amen? Maging tayo mga kapatid, kahit sa buhay ng tawa, although magkaiba ang label ng kanilang pananampalataya o kanilang paglago sa Panginoon, kung sino man yung nakakaangat, nakakaunawa, mas malalim ang kanyang pananampalataya, siya po yung umaabot, siya po yung umuunawa. Amen? Hanggang madala niya ang kanyang kapartner sa level na nais ng Panginoon. Amen? Nagtutulungan ang bawat isa. Ganon din po ang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Tayo po ay nagtutulungan, nag-aakayan sa bawat isa mga kapatid. Dahil hindi natin kakayanin ang takbuhin na nilayan ng Panginoon sa buhay natin kung tayo po ay hindi magtutulungan. Amen? Kaya nga tinawag na church sapagkat ito ay more than two or more. Amen? Hindi ginawa ng church na isang tao lamang ang kumikilos. Isang tao lamang ang komposisyon ng church, hindi po mga kapatid. It is always two or more. Sabi ng Matthew 18:20, "Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them." Amen? Kung titignan po natin ang requirement ng Panginoon, 2 o higit pa, nandoon ang kanyang presensya.
Amen? Ibig sabihin, buo yung church, ito po yung kabuuan ng church, dahil mayroon pong dalawa. Kaya sa mag-asawa, nabubuo po yung church. Amen? Kung sila ay nagkakaugnayan, amen? Kung minsan, ang mag-asawa, makikita po natin, marami pong kaparaanan ng Panginoon. May mga sitwasyon na halos ayaw na nilang dalawa. Amen? Pero ang kaparaanan ng Panginoon kung minsan sa buhay nila ay ipagkakaloob niya ang kanyang regalo ng bunga ng kanilang pagmamahalan. Ito po yung anak. Amen? Kung minsan sila po ay makakaranas ng mga pagsubok sa buhay na inaalaw ng Panginoon upang sila tauhan sa kanilang mga ginagawa. Amen? Po yung dahilan kung bakit ang Panginoon ang nagsabi sa Proverbs 13 verse 24 na kung sino yung kanyang mahal ay kanyang dinidisiplina. Amen? Labas sa kanyang bakuran ay hindi pinapakialaman ng Diyos. Amen? Bagamat nandoon ang paggabay ng Diyos sa mga labas sa kanyang bakuran, ang tunay niya ay upang sila ay udyukan, upang sila ay manumbalik. Amen? Gaya rin natin mga kapatid. Tayo po ay, noon po, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, mayroon pong namagitan na banal na Espiritu sa atin, na kung saan sinasamaan niya tayo upang udyukan tayo na manumbalik sa Diyos. Amen? But yun po ay kasama lang natin mga kapatid. Hindi kagaya noon, nung tayo po ay nanumbalik sa Diyos, tinanggap natin siya, siya po ay nanahan sa ating buhay. Amen? Nanahan siya sa buhay natin, kaya kung saan ka man mapunta, naroon din ang kanyang presensya. Amen? Kaya makikita mo, hanggang ikaw ay magdesisyon na magpagamit sa Panginoon, ikaw ay pupuspusin niya hanggang ikaw ay ma-anoint, ma-empower niya para mag-akay ng kaluluwa. Amen? At makapag-umpisa nais ng Panginoon sa buhay natin. Lagi mga kapatid, siya po ay namamagitan sa buhay natin hanggang sa kasalukuyan. Amen? Sabi ng Hebrews 7 verse 25, Jesus always lives to intercede for us. Amen? Siya po ay laging nabubuhay upang mamagitan sa buhay natin mga kapatid. Amen? Kaya makikita mo, 24 hours a day, ang Panginoon ay nananalangin para sa atin. Ano ang layunin ng Panginoon upang gawin niya ito sa buhay natin? Upang sa ganon, tayo po ay maging malayo sa tukso. Amen? Mapaglabanan natin ang mga tukso sa buhay natin upang tayo ay hindi maagaw ng kalaban. Amen? Ito po yung pinuprotekta ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sikapin din po natin, mga kapatid, na tayo po ay magiging mediator sa bawat isa. Amen? Kaya nga mayroon pong tinatawag si Lord sa James chapter 5 verse 16 na tayo po ay magpanalanginan sa bawat isa. Amen? Hinihingi ng Panginoon na gawin natin ito po yung kanyang magandang halimbawa sa buhay natin na tayo ay magpanalanginan upang magkaroon ng covering ang bawat isa sa atin. Amen? Every time mga kapatid na ikaw ay nananalangin para sa isang tao, para sa ibang tao, kino-cover mo siya sa panalangin. Amen? Iniingatan mo siya sa mamagitan ng panalangin. Binibigyan mo siya ng proteksyon sa mamagitan ng panalangin. Amen? Naniniwala kayong proteksyon na yon, ito po yung kamay ng Panginoon na ini-extend niya dahil sa favor mo para sa isang tao. Amen? Every time na ikaw ay nananalangin, hinihingi mo ang kamay ng Panginoon upang idako niya sa taong pinapanalangin mo. Amen? Wala naman siguro nanalangin na kinakurse niya yung tao, which is ito po yung kaugalihan ng mga hindi mananampalataya. Ngunit tayo na nakalaya na, tayo po ay nagtagumpay na sa mga bagay na yon. Every time na tayo po ay mananalangin, mga kapatid, isang blessing lagi para sa isang tao ang ginagawa natin. Amen? Nalalaman natin na every time na tayo po ay manalangin, hinihingi natin ang gabay ng Panginoon, ang kanyang proteksyon ng kamay, upang sa ganon, maprotektaan ang isang taong pinapanalangin natin at ikatagpuin ang kanyang pangangailangan sa mga sandaling yon. Amen? Ito
Yung layunin ng intercession. Ito po yung layunin ng Panginoon kung bakit siya nananalangin. Para sa ganoon, i-extend niya ang kanyang kamay sa bawat isa. Amen? Nag-i-intercede siya. Amen? Pero kahit nandyan ang kamay ng Panginoon, dahil sa freedom na binigay ng Lord sa buhay natin, kung pipiliin mong wala doon sa protection ng Panginoon, aayaan ka din. Amen? Pero ang Panginoon, nariyan ang kamay niya lagi sa bawat anak niya. Amen? Ito po yung good news na ipinababatid ng Panginoon na tayo po ay nasa pangangalaga niya. Amen? Tayo lang po ang nawawala at nagkakaroon ng problema dahil yun po yung nagiging desisyon natin sa buhay. Pero kung ikaw ay mananatili sa loob ng bakuran ng Panginoon sa kanyang kamay, for sure, hindi ka mapapahamak. Amen? Kahit anong mangyari, ikaw ay mananatili sa proteksyon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kung babasahin po natin yung Proverbs or Romans 8:37 to 39, nandoon po yung sinasabi ng Panginoon na kahit ang sitwasyon sa buhay natin, sabi doon, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creator shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng maghiwalay sa atin sa kamay ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Tayo lang po yun, mga kapatid. As long as ang ating desire, ang ating puso ay nasa Panginoon, wala ni kahit sino ang pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Maliban na lamang na pag ikaw ay dumating na sa point na kakalimutan mo ang Diyos o lalayo ka sa Panginoon o aalis ka doon sa kanyang protection, then, desisyon mo yon at iaalaw ng Panginoon yon sa buhay mo. Amen? But as long as ikaw ay nandoon sa presensya ng Panginoon, nasa pangangalaga ka niya, ikaw ay nasa mabuting kamay. Ikaw ay under the protection of God. Amen? Hinding-hindi ka niya pababayaan. Pero sa buhay natin, mga kapatid, kung sisiyasatin po natin ang ating buhay, kung saan po tayo nagkamali, saan tayo nagkulang, saan tayo nagkasala, wala nang ibang dahilan doon, mga kapatid, kundi tayo po yun. Amen? Tayo po yung may sala doon. Tayo po yung nagkulang. Tayo po yung nagkamali, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos, sabi niya dito, anuman yung mga sitwasyon ninyo, walang sino mang pwedeng magkahiwalay sa iyo, sa akin, sabi ng Lord. Amen? Maliban na lamang na ikaw ay pumipili o pipiliin mo na mawala ka sa Diyos o umalis ka sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya nga hinihikayat tayo ng Panginoon na lagi nasikapin po natin na pumunta lagi sa presensya ng Panginoon. Amen? Tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon upang sa ganon, tayo ay well protected. Amen? Tayo po ay iingatan ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon sa buhay natin, pag nandoon ka sa presensya ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Amen? Kaya kung titignan natin ang buhay natin, mga kapatid, saan ka ba nagkamali? Saan ka ba nagkulang? Saan ka ba nagkasala? Kung tayo lang ay mag-honest sa buhay natin, sa bawat araw ay i-evaluate natin ang ating buhay kung ano yung mga pagkakamali natin at gusto natin yun, gusto natin hingin ng tawad sa Panginoon at sisikapin nating hindi gawa uli. Mga kapatid, ito po yung pagpupuro ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay patuloy niyang lilinisin sa bagay na ito at gagawin tayong kaya-aya lagi sa harapan niya. Amen? Kaya, nais ng Panginoon, pagkatapos tayo na makalaya sa mga bagay-bagay sa buhay natin na ayaw ng Panginoon, nais niya na tayo po ay gawin niyang mamagitan sa ating mga kapwa-tao. Amen? Alalahanin natin ang Romans 8 verse 28, all things work together for good to those who love Him, to those who have been called according to His purpose. Mayroon pong purpose lagi ang Panginoon sa bawat nangyayari sa buhay natin. Amen?
kung ano yung katayuan mo ngayon, ang sitwasyon mo ngayon, isipin mo na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Amen? Na mayroon siyang layunin kung bakit niya pinaparanas. Ang nais na ng Panginoon ay tumayo ka, manatili ka sa Kanya, na may pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, upang sa ganon mapagtagumpayan mo ang sitwasyon na yon sa buhay mo. Once na ito ay napagtagumpayan mo, din gagamitin ka ng Panginoon bilang mediator sa mga taong may sitwasyon na kagaya nito. Amen? Huwag po natin kakaligtaan, mga kapatid, na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, mayroon pong layunin si Lord sa buhay natin pag ito ay atin pong napagtagumpayan sa buhay sa biyaya ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon bilang mediator sa ibang tao. Amen? Amen? Mga kapatid, marami tayong makikita na tao naglulupaypay. Dahil dati kang naglupaypay at ito yung pinaranas ng Panginoon sa iyo, ang ginawa ng Panginoon sa iyo ay pinatayo sa iyong pananampalataya na naig yung pananampalataya mo, nagtagumpay ka sa biyaya ng Panginoon. Ganon din po yung gagawin ng Panginoon sa iyo na dadalihin ka doon sa sitwasyon niya upang siya ay akayin mo pabalik sa Panginoon. Amen? Tayo po ay magiging namamagitan na rin, mediator na rin sa kanyang buhay. Amen? Which is, ito po yung hangarin ng Panginoon upang mapangalagaan niya lalo ang kanyang mga anak. Amen? Mga kapatid, kung titignan po natin kung paano nanumbalik ang mga tao, paano nagkaroon ng matinding pananampalataya ang mga tao, hanggat walang namagitan, hindi sila nabuhayan. Amen? Kung babalikan natin ang mga lumang tao, yung mga mananampalataya, mga Israelites, hanggang makita lang nila yung kapangyarihan ng Diyos, doon lang sila nananamba sa Diyos. Pero pag wala na yung kapangyarihan ng Diyos, balik na naman sila sa dati nilang makamundong gawain. Amen? So, kung titignan natin mga kapatid, ang ginawa ng Diyos ay nagkatawang tao upang mayroong mamagitan sa tao at sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Isus. Amen? Amen? Kung titignan natin ito mga kapatid, tayo na po yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Tayo po ang gagamitin niya. Bakit mga kapatid, kailangan ng Panginoon na tayo gamitin? Sapagkat kung wala magpapatunay, hindi po manunumbalik ang mga tao. Amen? Dahil kung hindi nangyari yung nagkatawang tao siya, marahil ang mundong ito ay wala na, wasak na. Amen? Dahil binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos ang tao, at siya po ay nagkatawang tao upang sa ganon, ito na po yung huling ultimatum ng mga tao upang sila ay manumbalik sa Diyos. Amen? Kaya nga, salamat sa Diyos mga kapatid sapagkat siya ay nagkatawang tao upang tayo po ay magising sa katotohanan at manumbalik tayo sa Kanya. Amen? Likewise, tayo rin mga kapatid. Alam ko, kagaya ko, sa buhay natin, sa loob ng ating mga pamilya, sariling pamilya, marahil ay tayo lamang po yung Kristiyano o nakakilala mga kapatid. Amen? Tayo po yung gagamitin ng Panginoon upang mamagitan sa kanila. Upang sila ay madala natin sa Panginoon. Amen? Upang sila ay mabahaginan natin ang kasalita ng Diyos, sila rin ay mabuksan sa katotohanan, at sila rin ay magdesisyon na manumbalik sa Diyos. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon na tayo po ay mamamagitan sa buhay nila. Amen? At tayo rin mga kapatid, kailangan po natin yon bilang tayo mga kapatid sa Panginoon. Kailangan po natin ang bawat isa. Amen? Kaya nga tinuturo ng Panginoon sa buhay natin, yung 1 Peter 5:5 na tayo po ay magpasakupan sa bawat isa. Amen? Bakit kailangan natin magpasako sa bawat isa? Nais ng Panginoon na mag-akayan tayo. Amen? Walang pagalingan kundi tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon na tayo po ay anak niya. Amen? Kung ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin, napakaganda po ng ambience, napakaganda po ng relasyon ng bawat isa sapagkat nagpapalakasan sa bawat isa. Amen? Kaya sabi ng 1 Corinthians 12:26, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Amen? Kung ikaw ay mapagkumbaba, nagpapasakop sa Diyos, kahit hindi magsalita si kapatid, ramdam mo, kapatid, kailangan mo. Bakit? Ako'y pinadala ng Panginoon para mamagitan. Alam kong mayroon kang dala-dala ngayon. Amen? At gagamitin ka ng Panginoon bilang kalakasan niya. Amen? Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid. Binibigyan tayo ng discerning spirit ng Panginoon dahil
upang sa ganon, makilala natin si kapatid kung mayroon siyang katamlayan. Amen? Meron kang dala ngayon? Tanungin mo dyan sa katabi mo. Kung mayroon kang dala ngayon, o dala-dala, yan, sabihin mo sa katabi mo, ako ay pinadala ng Panginoon para mamagitan. Amen? Lahat po tayo bilang mga Kristiyano ay gagamitin ng Panginoon na mamagitan sa ating kapwa-tao. Amen? Kaya huwag kang hihinto kung mayroon kang pagsubok sa buhay. Huwag kang hihinto kung mayroon kang problema sa buhay. Sapagkat yun ang kaparaan ng Panginoon sa buhay mo na gagamitin niya yan na tool, kasangkapan, instrumento, upang yan mismo na sitwasyon mismo, parehas na sitwasyon, kagagamitin ng Panginoon. Kung may kondisyon si Lord, kung mapapagtagumpayan mo. Kung ikaw ay mananatili sa iyong pananampalataya, magtiwala sa Diyos, amen, at sa kanyang biyaya, mapapagtagumpayan mo sapagkat, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sapat ang kanyang biyaya para sa atin. Amen? May mga kahinaan tayo, pero kahinaan na yan, pag ito ay sinuko natin sa Panginoon, pinapalakas niya. Amen? Kaya nga lalo nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Amen? Pero hindi po magiging excuse, Lord, kahinaan ko yan eh. Kahinaan ko yan. Amen? Hindi. Nais ang Panginoon, kung may kahinaan ka, ayaan mo, Lord, ang kahinaan kong ito, ikaw ang magpapalakas. Amen? Hindi magiging dahilan yun na dahil nagkamali ako dahil may kahinaan ako. Hindi. Ganito ako, nagkasala ako dahil imperfect ako eh. Hindi naman ako perfecto, tao lang ako. Huwag mong sabihin, tao ka lang, sapagkat napakataas ang pagkakalikha ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay kawangis ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kawangis tayo ng Panginoon. Kaya huwag mong sasabihin, tao ka lang. Amen? Pag sinabi mong tao ka lang, para mo sinabing Diyos ka lang. Amen? Sapagkat tayo po ay nilikha ng Panginoon sa pinakamataas na pagkakalikha. Kawangis ng Panginoon. Amen? Kawangis. Alalahanin natin mga kapatid, kung naunawaan natin at ilalagay natin sa buhay natin na tayo kawangis ng Panginoon, siya ay namatay para sa atin. Sa akin mga kapatid, that is more than enough. Na kung mayroon akong problema, mayroon akong pagsubok sa buhay, hindi dapat mag-control ng problema na yan ng buhay ko. Kundi ako ang magkukontrol sa problema ko. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, iko-control natin ang ating problema. Amen? Huwag po nating ayaan yung problema ang kumontrol sa atin. Amen? Kadalasan kasi nangyayari sa mga tao, makikita mo, lungkot na lungkot siya. Amen? Nag-iising sa mga, hindi ko alam kung ano yun. Amen? Pero, glory to God. Akala ko kung ano yun ang gumising kay Ate Ellen kanina. Yung pala ay ugong lang na mga nagsasabi. Amen? So, glory to God. May purpose. Alam niyo po, kung nakikilala niyo si Ate Ellen, glory to God. Every time na hindi pinapatulog ng Panginoon yan, kasi meron pong layunin. Magbibig yan para mapakain niya yung mga anak ng Diyos. Amen? Glory to God. Meron ba? Meron bang nakahanda? Tignan mo yan. Talagang perfect si Lord, di ba? Glory to God, mga kapatid. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Sino po yung handa na maging mediator? Amen? Tayo ba ay matagumpay? Amen? Kung matagumpay tayo, mga kapatid, tumayo po tayo. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Sa bawat sitwasyon na ating kinakaharap, kung nais mo maging mediator ka, tulad ng paghalimbawa ng Panginoon, bakit dumating sa buhay ng Lord na siya ay dumanas ng kahirapan? Dumanas siya ng mga sakit, dumanas siya ng mga pagpapahirap, dumanas siya hanggang doon sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, sino ang taong nakaranas na nakagaya ng dinanas ng Panginoon? Wala pa. Inalimbawa ng Panginoon yung pinakagrabe, yung talagang masasabi ng tao, hindi ko kayang gawin yan, kundi ang Lord lang ang pwedeng gumawa niyan. Amen? Ito po yung ipinakita ng Panginoon, pinakamalalang problema sa buhay ng tao ay ginawa niya upang maihalimbawa niya. Amen? Na kayang-kaya nating harapin.
Dahil sapat ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kung paano naging mediator ang Lord sa atin at sa Diyos. Nais ng Lord na ipamana ito sa buhay natin na sa bawat nangyayari, sitwasyon, problema, pagsubok sa buhay natin, nais ng Panginoon bilang anak niya ay magtagumpay tayo sa magitan ng kanyang biyaya. Yung biyaya na yan, ito po yung pananampalataya mo, natatayuan mo yan sa pangalan ng Panginoong Hesus at magtatagumpay ka at for sure, ay antayin mo. Iahain ka ng Panginoon mga taong mayroong ganong sitwasyon at ikaw ang gagamitin niyang mediator. Ikaw ang gagamitin niyang kalakasan. Ikaw ang gagamitin niyang peacemaker. Ikaw ang gagamitin niyang bilang anghel ng mga tao na yon. Lord, marami pong salamat sa gabing ito na nais mo sa buhay namin, Panginoon, sa bawat nangyayari sa amin lugar. Tatayo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sapagkat, Lord, dinisign mo kami bilang mamamagitan, Panginoon, sa mga taong mangangailangan ng mga sitwasyon ipinaparanas mo sa amin. Nais mo, Panginoon, na kami ay lagi matagumpay sapagkat, Lord, ito ang mensahe mo sa krus ng Kalbaryo. The victory is ours because Jesus paid our victory. Lord, salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami out of millions in this world, O God, para mamagitan, para isang mediator mo, Panginoon, na sila, Panginoon, ay akayin namin pabalik sa iyo, Panginoon. Lord, napakahiwaga ang sinabi mo, Panginoon, sa James chapter 5, verses 19 and 20. Kung sino man ang nalilihis sa kanyang pananampalataya at mayroong isa na nagpapagamit bilang mediator upang akayin niya pabalik sa Panginoon, lalong pagpapalain ng Panginoon. At sino man ang tumatanggap ng pangako ng Panginoon na yan. Lord, isa ako doon, O God, na nananais, Panginoon, na gamitin mo more and more, O God. Hallelujah. Kung nais niyo, mga kapatid, itaas niyo yung kamay, Lord. Nagnanais kami, Panginoon. Gamitin niyo kami, Panginoon, bilang mediator, Panginoon. Gamitin mo kami sa mga taong, O God, nalulumbay, nawawala sa direksyon, Panginoon, lumalayo sa iyo. Lord, maraming tao dyan, ang mga bagay at sitwasyon na naranasan natin at napagtagumpayan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Lord, ihain mo kami. Dalhin mo kami, Panginoon, sa mga tao na yon upang may bahagi namin kung ano yung ginawa mo sa buhay namin. Upang sila rin, kagaya namin, Panginoon, o God, na numbalik sa iyo, nakalaya kami, napagtagumpayan namin, Lord. Lord, dalhin mo kami, Panginoon, sa mga ganong sitwasyon ng buhay ng mga taong nasa paligid namin upang magamit mo kami, Panginoon. Lord, kami po ay nakahanda sa oras na ito at magmula, Panginoon, sa gabing ito. Tinanggap namin, Panginoon, ang inatang mo sa buhay namin bilang mediator, Panginoon, sa mundong ito. Mamamagitan kami, Panginoon. At gagamitin namin, Panginoon, magpapagamit kami sa iyo upang mamagitan sa mga taong nawawala sa landas. Mga napapatay sa iyo. Mga nawawala na, Panginoon, na parang patay na tao, Panginoon. Lord, gamitin mo ang mga buhay namin upang makapagbigay kami, Panginoon, ng buhay. Makapagbigay kami ng pagpapala sa buhay nila. Lord, na ma-share namin, Panginoon, kung ano yung ginagawa mo sa buhay namin. Panginoon, sa gabing ito po ang babaunin namin sa aming puso, Panginoon. Na kung paano mo kami tinawag at pinili upang mamagitan at gagamitin mo ang bawat experience namin, ang bawat karanasan namin sa mga karanasang, O God, na kung minsan nasabi namin sa buhay namin na parang imposible namin magawa. Pero Lord, sapat ang iyong biyaya.
Sapagkat, Lord, nung tumayo kami, tunay nga, Panginoon, sapat ang biyaya mo. Dahil hindi kami, Panginoon, hindi yung kalakasan namin, hindi yung kakayahan namin, Panginoon, ang kikilos. Kundi, Lord, ang kakayahan mo, ang kapangyarihan mo, ang siyang kikilos. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, dahil sa gabing ito, tinuruan mo kami, Panginoon. Binuksan mo ang aming kaisipan na napakalaki pala, Panginoon, ang layunin mo sa buhay namin, Panginoon, na Lord, in behalf of you, O God, kami, Panginoon, yung representative mo. Kami, Panginoon, yung ambassador mo. Kami, Panginoon, yung mediator mo, Panginoon, sa mga tao nangangailangan ng mamamagitan. Can you have one partner, please? Pili kayo ng isang partner ninyo. And tonight, we'll have a prayer. Magpapanalangin tayo. Huwag kayong mahiya sa bawat isa. Kung ano man yung mayroon ka, maniwala ka, ang namamagitan ngayon ay ang Panginoon. Huwag kang mahiya. Nabuksan ang buhay mo. Kung may mga kahinaan ka, sabihin mo sa iyong kapatid, dahil ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, palalayain ka sa lahat ng mga kahinaan mo. Sa gabing ito, magkakaroon ng kalayaan ng bawat isa sa lahat ng mga problema at pagsubok sa buhay. Kung may mga alalahanin tayo po ibibigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Hallelujah. Sige po mga kapatid, mag-start po tayo manalangin para sa isa't isa. Ilabas nyo lahat alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Kung may problema ka, sabihin mo yan sa iyong kapatid. Siya ang gagamitin niyang mediator sa buhay mo. Huwag kang mahiya. The more kang ikaw ay nagpapakumbaba, alang-alang lang sa pagsunod mo sa Panginoon, tutugon si Lord at babaguhin niya ang iyong buhay. Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, sa buong kongregasyon, Panginoon, sa church, Ikaw, Panginoon, ang dakilang Diyos na namamagitan sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, na nagdadala sa amin, Panginoon, upang kami buksan sa katotohanan at maging malaya. Ikaw, Panginoon, ang susi ng lahat. Ikaw, Panginoon, O God, ang nagbibigay ng kaliwanagan ng buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay, O God, ng kaalaman, karunungan, kaliwanagan ng aming buhay. Yung mga bagay na hindi namin maunawaan, Panginoon. Lord, nung kami nagpakumbaba sa iyo at nagpasakop sa iyo, hiningi namin, Panginoon, ang iyong kaliwanagan, ipinaunawa mo sa amin. Dahil, O God, nais mo, Panginoon, na kami ay walang-wala na haharap sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, isang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aking mga kapatid, Panginoon, nagpapanalaginan sa bawat isa. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa Romans 8, verse 26, bagamat hindi kami marunong manalangin, tuturuan kami ng banal mong Espiritu upang makapanalangin kami, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kahit sa oras na ito, kayo ay hindi natutulog at namamagitan kayo, Panginoon, sa amin sa mamagitan ng panalangin. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Sisikapin namin, Panginoon, na manatili sa iyong presensya upang, Panginoon, ang iyong proteksyon ay laging nariyan.
upang ang pagpapala mo, Panginoon, patuloy namin maranasan, patuloy namin, Panginoon, o God, na manamnam sa aming buhay. Lord, ayaw mo, Panginoon, na magkaroon kami ng kababaan ng loob. Ayaw mo, Panginoon, o God, at durugin mo ang buhay namin, ang puso namin. Kung mayroon pang katigasan, Panginoon, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, Lord, ibinababa namin ang aming mga buhay sa iyo. Isinusuko namin, Panginoon. Lord, patuloy kang mataas sa buhay namin. Patuloy kang matakila, Panginoon. Patuloy kang manaig, O God. Lord, paano kami maglilingkod sa iyo? Paano kami magiging mediator? Paano kami mamamagitan, Panginoon? Kung kami, Panginoon, na walang pagpapasakop sa iyo, wala kaming kababaan ng loob sa iyo, wala kami, Panginoon, na Lord, yung paglapit namin sa iyo, pagkilala namin sa iyo, Lord, na ikaw ang Diyos, ikaw ang tagapagligtas namin, ikaw, Panginoon, ang supplier namin, ang provider namin sa lahat ng bagay. Panginoon, ayaw mo, Panginoon, na magkaroon kami ng total dependency sa iyo. Turuan niyo kami, Panginoon. At ang susi ng lahat, Panginoon, yung magpasakop kami sa iyo, Panginoon, dahil habang kami nagpapasakop sa iyo, Panginoon, nararanasan namin, Panginoon, ang banal mong presensya. Nararanasan namin, Panginoon, yung kalakasan nagmumula sa iyo. Nararanasan namin yung pagpapalang mula sa iyo. Nararanasan namin, Panginoon, yung karunungan mula sa iyo. Nararanasan namin yung kaliwanagan mula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng oras. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Patuloy ka namin makikita. Ikaw ang aming itataas sa buhay namin. Mula sa gabing ito, Panginoon, patuloy namin itataas ang dakila mong Panginoon. Patuloy namin itataas, Panginoon, na ikaw ang Diyos. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nagbibigay ng lahat. Sa iyo nagmumula ang bawat bagay na nangyayari sa buhay namin. Lord, patuloy mo, Panginoon, na dalhin mo kami, O God. Na kami patuloy, O God, na nagpapakumbaba sa iyo. Nagpapasakop sa iyo. The more, O God, na binababa namin ang aming mga buhay. Ikaw, O God, ay namamayagpag. Ikaw, Panginoon, ay amin natataas, Panginoon, O God. Lord, salamat sa iyong pangako, Panginoon, sa John 3:30, O God. That you are our God. Whenever, O God, you are increasing in our life, we are decreasing in self. Kaya mo, Panginoon, hanggang, Panginoon, malayo sarili namin at banal mong Espiritu lamang ang siyang patuloy na kumilos sa buhay namin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Huwag kayong mahiya sa iyong mga prayer partner. The more tayong humihingi, the more nating ikino-confess ang ating mga kasalanan, ating mga nagawang hindi ka nais-nais, mga kapalpakan natin. The more na tayo po ay nagiging honest sa buhay natin, the more na nalulugod ang Diyos sa buhay natin. Lord, minsan din, O God, nagkasala kami. Nagkulang kami. Pero Lord, hindi ka nagkukulang. Lagi kang tapat sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Salamat sa napakagandang gabi na ginawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa napakaganda, Panginoon, na salita mo namin narinig sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa banal mong mensahe, Panginoon, O God.
Na minsan pa, Panginoon, kami po, God, ay niremind mo, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay dinisign mo upang mamagitan sa bawat isa. Na Lord, meron kang banal na layunin sa bawat nangyayari sa buhay namin. Dahil, Lord, ang lahat ng ito ay gagamitin mo, Panginoon, sa buhay namin upang maging kalakasan ng mga tao na mangangailangan ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kasagutan, ng katugunan, Panginoon. Lord, hayaan mong tumayo kami sa aming pananampalataya at manaig ka sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang aking mga kapatid na naging honest, Panginoon, sa kanilang sarili, na ihayag sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga nagawang pagkakamali, pagkukulang at kasalanan, Panginoon. Sapagkat, Lord, sinabi mo, Panginoon, sa 1 John 1:9, kung aming ikukumpisal ang aming mga kasalanan, Ikaw ay tapat at panalo bang kami patawarin at linisin sa aming kalikuhan. Panginoon, nangako ka, Panginoon, sa Psalm 103 verse 3, that you are God who can forgive all our sins and heals all our illnesses, O God. Lord, naniniwala kami. Tinatanggap namin, Panginoon, ang inatang mo sa buhay namin. Namamagitan kami, Panginoon. Gamitin mo kami mightily, Panginoon. Gamitin mo kami effectively, Lord. Sa pagkakadesign mo sa buhay namin. Sa gabing ito, Panginoon, tinanggap namin yan. Magahin ka, O God, sa buhay namin. Kami lubos na magpapagamit. Bagamat hindi namin alam ang gagawin namin. Pero Lord, ang banal mong Espiritu, ang siyang patuloy, Panginoon, nagagabay at magpuprovide, Panginoon, ng pangangailangan namin. Sabi mo, O God, sa Matthew 10, verses 19 and 20, bagamat hindi namin alam ang aming masasabihin, kung naroon na kami sa sitwasyon, Panginoon, hindi ka magkukulang. Kung papaano, Panginoon, pinili si Jeremiah sa kanyang murang edad. Ginamit mo, Lord, ang kanyang labi upang idaloy ang iyong mapagpalang salita. Gamitin niyo rin kami, Panginoon, sa bawat sitwasyon na naranasan namin at patuloy namin nararanasan. Lord, ayaw mo, ugad na pagtagumpayan namin alang-alang sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang gabi ito, Panginoon, ay gabi ng parangal, gabi ng pasasalamat, gabi, Panginoon, na kung saan Ikaw, Panginoon, ay malaki, Panginoon, ang iyong ginawa sa buhay namin sa gabing ito. Kami, O God, ay pinalaya mo, Panginoon. Hallelujah. At Lord, dahil sa kalayaan na yan, Panginoon, gagamitin mo kami upang mamagitan sa mga nangangailangan. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pasasalamat, sapagkat Ikaw ang pinakamataas na Diyos. Ikaw ang pinakadakilang Diyos. Ikaw, Panginoon, ang pinakamabuting Diyos. Marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin ito lahat, Panginoon, sa iyo. Sa pangalan mo lamang, ang lahat na nakalaya at tumanggap na magiging tagapamagitan sa mga tao na nangangailangan ng kapayapaan, nangangailangan ng buhay, nangangailangan ng pagpapanumbalik loob sa Diyos, nangangailangan ng katugunan, nangangailangan ng ilaw, nangangailangan ng salita ng Diyos, nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, ay magsasabi na, Amen. Praise the Lord.